welcome to another episode. Welcome to another Sunday of Bicicleto. Yun, live tayo. Andito tayo sa outdoor live podcast. Andito tayo sa Ayala Car Free, the usual Sunday tambayan. Andito tayo sa former runway ng Nielsen Airfield. Yun. Trivia, no? Before Makati was developed into the CBD or Central Business District, it was an airfield. Talaga? Airport pala to? Yes. Wow. Yun yung tower. Alam mo yung tower. Gago ko mali. Ito naman kunwari hindi ko alam So anyway, we have a special guest today. Actually, second time ma-interview na ni Kuya. We're very fortunate to have him again. Presenting the one and only. And the only one. Yun, welcome to the second time, Sir Bing. Second time around. Ayan kung yung last guest namin, si Mike, matagal ng barkada ni Dondi. Ito naman si Bing, matagal na rin namin kasama. Nakilala ko si Bing, 90s Tower Days. Mga kanina lang. Few hours ago. May backstory nga So back in the day, a friend's mother was running PR for NU107. So every time inimbita ako sa Rock Awards, I first saw Bing when he performed with Putres Ka. Putres Ka rin. Tapos what is parang kung tinitingnan ko sabi ko, ano yan? Foreigner ba yan? Yun So dun sa banda na yun, kasi diba, Putres Ka, ang dami nila ensemble talaga yun Sabi ko, this is the most interesting character dito sa band. Yes. Which is a big thing kasi yung vocalista nila babae. So diba? Sino yan? Tapos all these years dito ko makikilala sa cycling, diba? So parang wow. Sa cycling pa tayo nagkakilala. Siya na yung naka-Ray Ferrer, naka-suit, nag-keyboard doon. Naka-dreadlocks ako that time actually. Tapos gloves. Tapos siya lang yung malikot dun sa... Sila ni Westlaw malikot dun sa banda. The late Westlaw. So yun. So, what brings you here? Ewan ko sa inyo. Akala ko what brings you here. Ganito lang, before we start, may baka marinig yung ingay in background kasi nasa Ayala Car Free Sunday tayo ngayon. So, expected talaga yung may mga tumatakbo. Nakita nyo sa likod namin, mga runners. Doon sa building ng Philippine Stock Exchange Tower sa gitna, merong stage Nag-zumba, nag-a-announce. So, bear with us. So ano yan? Ayala Car Free, dapat may Ayala Noise Free na rin. So for those who are listening sa Spotify, yun yung ingay natin. Yun yung ingay natin. So si Kuya Bing kasi, he does bukod sa nagko-commute siya na naka-bike, he does the weekend rides either to Mas Morato or ito Ayala. So, what brings you, why do you also participate sa mga car free events natin? Well, in the first place, mas masarap mag-bike na walang kotse, di ba? Yun talaga yun And sobrang nakakatuwa nga dahil dumadami yung car free Sundays dito sa Pilipinas kahit maraming mga tao naiinis sa car free Sundays. Pero eventually yung mga naiinis, natutuwa na rin dahil nare-realize nila na masarap palang tumakbo, masarap palang maging healthy, di ba? So nagkakaroon na ng nagiging health conscious na yung maraming Filipinos ngayon. Actually, around the world nangyayari to So kung sasabihin natin fad lang to, okay na fad to. Okay to na fad. At saka kumbaga konti-konti na nare-recognize na yung cycling community tsaka jogging community. Yeah, especially here sa atin. Dati walang pakialam sa... Urong tayo ng konti para hindi pa tayo masanigan ng araw. Kaya pa? Kaya naman. Malayo pa yan. May edit naman yan Ayun, there you go. Pasok pa naman tayo sa sandali. So as you know, si Bicicleto Teka, wala, sarado yung microphone. Sorry. Edit. As you know, ang Bicicleto kasi work in progress. So we're learning how to do this. Pero as we go along, I hope na kasama kayo sa journey. Kasi pagka medyo
you know, it becomes a thing. Yeah, then, yeah. diba? We know where we came So from. pagka mas dumadami yung support, mas nangyayari, mas nagiging normal. Oo nga. So kung magiging normal to, edi mas magiging safe ang maraming mga vulnerable root users. Yes. Mismo. Yeah. Oo. Bing, konting background naman sa music. Background music. Ang ganda ng ano? Paano ka nag-start sa ano? Paano ka nag-start sa music? Okay, lumaki ako sa syempre plakahan nun nung pinanganak ako eh. So parang syempre lahat ng bahay, lalo na pagka Sunday, yung mga tatay full blast yung mga stereo. Yes. Papatugtog ng mga favorite na records sa mga vinyl pa noon diba? So anyway, lumaki ako sa ganun sa music. And then pagdating ng mga I bought my first vinyl record, and vinyl record pa lang naman kasi talaga yung available noon. Mga 45. Wala pang 45s, walang cassette, wala pang cassette noon Wala pang cassette nung 1974 ako unang bumili ng plaka. Kakapangano ko pala. Sa 8-track. Walang ganunan. Ano yung track? Yung 8-track na cassette, no? 8-track yung ganyan kalalaki. yung malaking cassette. Meron din kami nung 8-track, meron din kami open reel that time. Bago pala mag-cassette tape, 8-track muna. 8-track muna. Pioneer na malaki. Pero short-lived lang yung 8-track daw, naging nauso yung 8-track sa mga jeepneys di ba? Pero before Baklas Piñas. Yeah, eksakto. Yes. Pero mas yun mas marami before the vinyl. I mean sa yung mga swerte na mas maganda yung sound kasi nung open reel Yes. Yun. Pero mahal nga lang yun talaga. So, kung nung ngayon, mahal ang plaka, nung araw, mahal ang open reel. Mismo. Actually, magkano lang plaka nung araw? Diba? Kung pala mo today? Ang naalala ko, kinukwento ng Airmats, 5 pesos, 6 pesos yung 45 RPM. Tapos sa mga LP, 35-40 pesos. Yes. Nung panahon natin. Okay, siguro yung mas, kasi naabutan kong LP, 9 pesos. Yun. 9 pesos Yung naalala ko yung naalala ko. Nung bumili ko ng, yung 1974, LP binili ko noon. Yung first album ng Commodore yun, kaya hindi ko malilimutan. So, funk na kagad nung palang, bata pa lang ako, funk na yun yung uso noon 70s So, disco at funk. Yeah, So, yun nga, disco and funk. Pero wala akong alam, hindi ko alam kung ano yung funk, hindi ko alam. Basta alam ko lang, maganda yung Commodores that time Young girls, nasasakyan mo na yung music. Diba? Long hair, pagupit na. Ganyan yun, diba? Young girls are my weakness, no? Tapos tinagalog ni Fred Panopio. Ano yung Fred Panopio na yan? Hilig ko ay bata. Yeah. Tagalog pa. Ba't nakatingin ka sa akin? Walang ganon. Hindi, kayo nung ako nakatingin. Hindi tatakbo ngayon yung mga ganun. Hindi, makakancel tayo. Yari yun. Nung araw yun, baka mamaya cancel nyo kami ngayon, Hindi, wala. Bahala kayo. Wala nang gano'n Saka ngayon. tugtog dati, live band. Yes. Pag nagkamali ka, take 2, take 3, no? Yung mga recordings, yung mga recordings. Pero kung naabutan ko plaka noon, nabot 1970 ako so lumalaki rin ako may ganyan din. Pero yung time na meron na akong pera para bumili, high school. Yun yung nauso yung isang plaka. Ang tawag doon yung naka-extended, 12-inch, mga gano'n. Yan. Extended. Mobile days na to. 32 pesos na. Naabutan ko. Tapos meron na cassette tape, 45 na medyo nawawala na noon, 80s. Wala, Pero yung mga 45 ng mami ko, yung mga Zombies, mga The Kinks, nakalagay sa parang karton na album. Na parang papel. Isa-isang sleeve. Ayun, Display mo sa likod. Display mo sa likod. Yan. Ganyan. Ayan, ito si Kuya Nobel. Pakita mo sa camera. Yung sa camera. Ayun. Yun, no? Pakita mo yung sign. Siya po yung nagdala ng t-shirt natin. Kalawang fix. Salamat. Huwag kayo magtatanong ng size dyan. Autodidact yan. Makikita nyo sa background, dito yung fixed gear scene sa Ayala Car Free Sundays
Sa biking natin, Bing, paano ka napasok sa biking? Anong naging motivation mo para pumasok sa biking? And, Bihira ako pumasok talaga sa biking. Mahal dun eh. Bisikleta pala. Bisikleta. Oo. Pero yung common ground natin, dapat actually kids, we now use the bike as an indispensable mode of transportation. Hindi na ako nagkakotse. Ako hindi bihira. Never ako bumili ng kotse, never ako nag-drive ng kotse. Hindi ako marunong mag-drive ng kotse at motor. Ayun. So, hindi yun ang dahilan kung bakit nagka-bike ako. Ang dahilan, ayokong mag-kotse. Kasi mas gusto ko healthy and mas practical pa rin sinusuportahan ko yung public commuting and yung kung pwede sanang naiinggit ako nung minsan pumunta ako ng Germany. Sobrang inggit ako grabe, mas sa kalye nakaparada, puro bike. Tapos may sarili sila. May protected bike lanes. So, protected bike lanes yung nandun. Tapos, konting-konti ang umaandar na kotse. Sobrang bihira ang nagkokotse. Kasi very efficient yung public transport system nila. Exactly. Tapos may oras yung bus, may oras yung train, sobrang daming railway, sobrang nakakainggit talaga. Yun yung experience ko sa Japan. You can't just ride any bus. You have to wait for the number or the letter. Diba? Ganun din sa Europe. Tapos ironic kasi sa kanila nang galing yung mga magagandang sasakyan. Diba? Pero sila yung cycling community ang namamayagpag sa kanila ngayon. Maaga rin kasi silang namulat eh. Kasi yung nangyayari mga road rages na natin dito ngayon, nangyari na sa kanila noong 1960s pa lang eh. So, dun mga road crash, ang daming road kills, ang daming lahat ng klaseng ng aksidente na kamatayan, nangyari na yun sa kanila. Kaya yung mga bike advocates doon, mga bike activists, mga cycling activists, talagang pinush nila. Trinabaho nila yun, hindi yan sinasabi ng mga kasi doon malamig, hindi. Trinabaho nila yun. Tama. Minulat nila yun, tinuruan nila yung government nila paano mangyari yung cycling community. So ngayon, speaking of bikes, anong dalawang bike ngayon? Kunin natin. Sige, kunin natin yung bike. Ako ngayon, trike. Trike na fix. Tapos nag-grab pala eh, no? Nag-grab ako. Nag-grab lang ako ngayon. Nag-grab lang eh. Ayan. Yan. Makita natin ang bike ni Bing. Bulok na bike. Pixie Bulok. Pixie Bulok. Yung last na pinakita nating Pixie, putya, panalo rin eh. Ito, si Dondi ang expert mag-explain sa atin, bukod kay Bing. So this is an Alan Villanueva Pusa Works bike. Si Alan used to make frames. Medyo kilala siya for fixed gear bikes. Yes. He since stopped. Medyo naglailo na siya. Napagod lang yan. Napagod siyang gumawa ng frame. Yes, 2 years ago daw. So parang yung isang episode natin kay Kim, ganito rin siya, track bike, walang butas para sa preno. Yes. He has a Samsung or nag-asawa po? Samsung. Yung geometry niya medyo sloping pababa. So pursuit ang tawag dyan. Pursuit. Oo. Obviously, there's ginastusan ni Bing yung wheelset nito eh. He has the H plus Sun na rims which are one of the best. If not the best, urban. Hindi ko naman siya talaga ginastusan. Nagkataon lang. Wala lang akong choice kasi pinili kong matibay. Pinili kong matibay. Pinili kong maaasahan. Pang matagalan. Parang baterya yun ah. Tapos ito, naka-gator skills, no? Ganda. Ganda ng bike na to, very practical. I'm sure when Bing rides this, very, recognizable yung bike. Where is Bing? Kasi tayo mga siklista, mas kilala pa yung bike eh. Mas kilala yung bike eh sa tao. Gano'n na sa'yo katagal to, Kuya Bing? 2018, I think. 2018. Or 2017, mga ganon. So, matagal na rin siya. Mula nung binuo ko siya, sila pa rin yung mga parts. Sila pa rin. Except yung
Ay, hindi, lahat. Sila pa rin. Yeah, same. Napansin ko, papalit-palit ka ng handlebar. Yeah. Yung hugot naman yan eh. Yeah, kaya nga hindi ako naglalagay ng magandang handlebar pag parada ako sa mall. Kasi madaling hugutin. Oo nga, hugutin lang, no? Usually yun ang usually yun yung mga vision natin eh. Paningot, yun ang handlebar. Yeah. Hugot kami. Yeah. Eto, madalas si nagtatanong nito si Nong eh. Mic ito. From cruiser, dati tayo, bakit Pixie? Well, ito yung may common denominator dyan actually. Pareha siyang single speed. Pareha siyang single speed. Number 2, ang gandang tingnan, wala kang preno, walang kable, ang linis eh. Less maintenance also. Yeah, less maintenance. The famous line. Yeah, pero ang dahilan kung ba't ako napunta ng fixed gear talaga, minsan Tate, nagdala ng fixed gear. Si Ras TV. Rusty, hahanapin ka namin, magpakita ka. Oo nga. Ikaw hahanapin ka namin. Ikaw ang dahilan kung bakit. Yan. Dami mong nilalason eh. Yan ang unang lasonero sa akin. Talaga. Yan. Mambubudol talaga eh, no? Anyway, yun nga, dahil kay Tate, nagdala ng fixed gear minsan sa ride ng ng mga cruiser. Oo. Sabi ko, pasubok nga. Na-curious ako eh. Kasi anyway, nasa UP kami noon. So, walang kotse. So, safe mag-try ng bike. Yes. Natuwa ako. So, sinubukan kong bumuo ng classic na yun nga, yung luma akong frame truss frame. Yun yung ginawa kong fixed gear. Kasi puro luma yung bike ko dati. Nasa na yung Sonnet yun, di ba? Mr. Cycle. Mr. Cycle. Yeah, Mr. Cycle, Japanese. Mr. Cycle, nag-evolve sila to another brand. Ang record. Okay. Pero yun, binenta ko yun kasi hindi ko mabuo eh. Yun ang nahihirapan ako sa vintage kasi ang hirap buhay kasi ultimo mga screws kailangan tama eh. Iba yung sukat. So, iba yung thread. So, ayoko na, nag-give up na ako sa mga luma. Hindi ko kaya. Tapos, anyway, pero yun nga, yun yung una kong fixed gear. De palo pa yung crank. Dipin, no? Yung pin type na crank. So, naaliw lang ako. So, one piece. Yeah, mula, ilang 3 pieces yun. 3 pieces na na crank set. Tapos iba yung sukat ng bottom bracket. Iba yung sukat ng bottom bracket kaya hindi mo rin mapalitan ng mapalitan. Basta-basta. Isang set lagi. Kung may magbibilang ka ng set. Yan yung una mo. Yan yung una kong fixed gear. Tapos ano yung sumunod? Yung sumunod kong fixed gear dahil okay, mahirap yung pin type. So, meron akong mga road bike na frame. Yes. No, road bike na frame yung nilipat ko lang yung gulong sa road bike. Okay. Sinubukan ko sa road bike. Uy, pwede. Okay, nakikita ko. Actually, nung time na yun kasi hindi madaling bumili ng fixed gear na frame. Kasi bihira yung fixed gear pa nun eh. Diba? Usually DIY. Oo. So usually DIY parang merong katwiran pa nun eh. Lahat ng bike pwede maging fixed gear. Di ba? May ganun eh. May ganun mindset. Actually, totoo naman eh. Every bike is a fixed gear. Yes. Courageous enough. Yeah, exactly. Tsaka lahat tayo sa fixed gear nagsimula. Actually. Pedal cars. Yung una Fixed gear yan lahat. Yung mga nagarista. Yan. Pero mga charyo. noong time na yun, meron pa tinatawag na suicide shifter. Hindi, suicide sa motor yun eh. Coaster brakes? Hindi. Suicide hub na kasi winelding lang. Winelding lang para maging fixed gear. Para kasi hindi available yung mga piyesa pa noong time na yun. Wala. Yeah. So yung single speed na gusto mo, kung 18 teeth yan o 22, papawelding mo para rekta. Para rekta. So, shoutout Papa Vince Marquez. So, kaway. Binukas na yung bike lane. Ayan, binukas na. Yay! Anong oras na binukas? 8:30. Oh my God. 7 o'clock daw bukas ang bike lane. Sa akin, 7:30 sabi. Ayun. So, kami pare, from Arjun sa Yuchenko, nagbike pa kami sa loob ng Legazpi para lumabas ng Paseo de Rojas, hinarang pa rin kami. Pinapasapan lang namin yung guard. Sabi, bro, ganyan. Sige sir, lakad yun na lang. Inakay namin sa sidewalk, pinapasok kami.
Kaya kami na-late. Kami Paseo dito. din ako Yeah. pinaglakad Kabilang eh. side. Ako, hinarang rin ako dito sa Paseo rin. Paseo. Sa Paseo. Si Christian. Umikot ako sa Morning likod ng Pero yung Ritz. ikot mo, lumakad ka na sa loob. Hindi, pinalakad. umikot. Nag-bike muna ako papuntang Ritz. Oo. Di sa likod. Di ba? Tapos Ayala. Yala. Sa Ayala, naglakad na ako papunta dito. Tagang pinagbawal talaga nila Kaya, sa Kenyan Bawal. Bay. Paano mo pinapakiramdaman pala yung ira-ride mo? Kumbaga paano ka nagde-decide kung mag-aayala ka, magmamanila ka, magmomorato? Tinitingnan ko yung yung langit. Hoy, makulimlim. Ayoko na. Ako, so malapit muna. So, ganun eh. So, pero dati, nung pagka-bike to work ka, wala kang choice eh. Wala, oh. Pag bike to work ka, wala kang choice. Kaya kahit na ano pa, nung nagba-bike to work ako, tatantyahin ko na lang yung oras. Mismo. Kailangan mahaba, meron kang allowance para sumilong. Kasi pagka bumuhos yung ulan, silong Sino ka. ka? So, Saka ang ide-decide mo nun kung ano yung isusuot mo, yung pwedeng pang-ulan, no? Yes. Hindi yung bisikleta, hindi yung ruta eh. So, ano? Actually, kasama rin bisikleta Yun. kasi pang-ulan na Oo bisikleta. nga, Kasi, kailangan may tapalodo. oo, tsaka mahirap linisin pagka yung, may mga bike na mahirap linisin eh. May mga ganda Yeah, na ako mahirap. Kasi ano mapansin ko lang, iba kakabike natin, parang kilala mo na yung weather. Oo. Tingin mo parang mamaya uulan. Para tayong Oo mga nga, lumang no? tao, Oo. yung weather forecast natin nasa langit talaga eh. Instinct, no? Yeah. Tsaka yung tolerance. Ako dati, konting ambon, ay, nalabas. Oo. Nang natuto ka na parang, walang kwenta yung ambon na yan, hindi yan babasa. Okay lang yan. Matutuyo yan sa akin. At unless yung delubyo na ulan, Oo. di ba? Oo, wag lang bagyo. Tsaka early on, I learned to invest in rainproof bags. Yes. Oo, tama. Yan. Kasi laptop dala ko eh. Yan yung concern ko. Mapuputikan yung bike ko. Hindi yung sarili ko eh. Hindi yung sarili ko eh. Yeah. Tapos Kasi, pagka-ride pa niyan, lalangisan agad yan, no? oh yeah, Yes. kasi mga 3 years na ako sa condo nakatira. So, parang ang hirap maglinis sa condo ng bike. Buti nga na nakakalusot ako iakyat sa taas yung bike. Hindi ba bawal may service elevator naman walang eh. service elevator sa amin. Kaya minsan nasita na nga ako eh. Oh, by the way, Tito Kuya Bing lives in Mandaluyong. Yeah. Sa loob. near kay Kay Tito Wally. Kuya Wally. Walking distance. Kapit building Yeah, kapit kaya. building. Kapit building. Yeah. Going back to your profession, any upcoming gigs, Sa ngayon wala akong banda. So, gusto ko lang mag-DJ. DJ. And, meron akong binubuong project na ska, rocksteady reggae, gano'n, na medyo iba yung traditional na Jamaican sound. Yes. Kasi ngayon, lagi kong kasama yung isang idol ko nung 90s na banda na The Slackers from New York. So, lagi kong kasama yung vocalista nung dati na si Q-Max. Shout out kay Q-Max, Mark Lin. No? Nakikita ko yung mga post mo eh. So, dito na siya nakatira ngayon. Kasi, nakapangasawa ng Pilipina. Hindi na makakaalis ng Pilipinas talaga yan. Pilipina eh. Diba? So, Magluluto na ng adobo yan. nagluluto na. Kumakain daw siya ng balot. Ayun. Kasi siguro, dahil lumaki siya siguro sa underground scene sa Amerika, maraming mga Filipinos na sa underground scene. So, okay lang sa kanya. Marami Hindi siya siya mga friends na sensitibo sa pagkain. Open siya sa ganyan mga arrangement. Yeah. So, ayun. Kaya ganun yung nandun ako sa... Well, first love ko naman talaga yung ska. Yung ska and reggae. Yes. So, ayun. Motown. Dahil yun nga, yung mga pinanggalingan kong banda, ska and reggae. So those who don't know, nag-tropical depression si Kuya, tapos putres ka. Yes. Putres ka rin. Tapos, nag-shift in, naging mod. Yeah. One Pablo Dream. And then you had High Targets High also. Targets, Todo din Pasa. Oo. Pero Todo yung Pasa, oo. pero unang-unang banda ko talaga kasi kami dalawa ni Papa daw magkasama, Yes. punk rock yung tugtugan namin. Brain Salad yung pangalan. Brain Pero Salad. hindi yung kay Basti Oo. Kasi yung kay Basti rock na yung Iba na later na yan, recent lang yan eh. Yes. Yung sa amin 1979, Wow. ganon. Punk rock na kami. Yeah. Grade 3 ako nun, bro. Yeah, oo. Wala akong pakialam sa inyo.
Pero yeah, gusto ko lang sabihin, 1979, punk rock na kami ni Papa Dom. Yes. So hindi backdated ang Pilipinas. Correct. So kung 1977 nag-start ang punk rock sa America and sa UK, dito 1979 meron ng banda, may banda ng punk. Pucha. Yeah. Guys, ako, sumubok ako ng punk rock 1984. Yan. First concert na panood ko sa SM West, SM North. Alam ko yan. Diba? Betrayed, nandun. Mga Dead Hungry. Diba? Patay gutom, Dead Hungry. Anyway, kasama ko yung pisa ko, yung influence sa akin mag-punk rock punk. So, forma. Ayan, may ripped jeans, white shirt, Converse, minsan. Nanood kami concert, pucha. Bukod sa mayroong mosh pit, may lumilipad na upuan. Pero okay lang. Yun naman talaga dati. Yung upuan na folding na couch. Nangyari yun. Wala nag-aaway. Okay lang. Wala nag-aaway. Hindi okay yun, pero nangyayari yun. May kadena sa kamay, gumaganyan-ganyan, no? Parang natakot ako. Sabi ko, kuya, parang hindi ko yata kaya to. Natakot si lola ko. Shift ako new wave. Kaya ako na, sandali lang ako sa punk rock. Pero post-punk din ang new wave. Nung time na yan, nung new wave, nagkakaroon, alaskado sa aming mga punk yung mga new wave. Yes. Kasi okay, wag nyo ako ika-cancel kasi nung time na yon, bakla tawag namin sa mga new wave. Yung pisa ko yun. Kasi totoo naman malampang ang new wave at saka Parang kung may Facebook nun, no? Anong 90s pare, diba? Hip-hop at saka metal. Yeah. Mag-aaway yan. Pag nakita kang hip-hop na metal ka naman sa Mega Mall, pucha. Abangan, no? Abangan na yan, diba? Mega naman. Shoutout nga pala kay Ramon Chalcita. Na doktor. Doktor, Uy, mukhang may aksidente. Mukhang may aksidente. Baka heat stroke. Hindi nyo natanong. May banda rin ako dati. Hindi nga. Why? Banda numero 23 na Malabon. Ano yung major red doon? Ay, sino nga ba sinasabi ko Kasi po siya pag nauna ako doon, duduwal na yung tao. Wala, hindi naging successful. Pero alam mo bang yung horn section namin sa Butchers Cup, Banda 4 yun. Alam mo ba ang Banda 4 ang nag-record ng unang recording ng Lupang Hinirang? Is this the one in Cavite? Banda 4? Malabon. Malabon. Sa tabi ng Rupina Patis yan. Aba. Yun po siya. Kasi may malakas pa na banda culture sa Cavite. Mayroong contest pa yan Di ba? May mga parada hanggang ngayon. Mga lumang bayan. Ganun pa rin sila hanggang ngayon. Sa amin Las Piñas, pag fiesta, event ang banda Big band. Talagang meron silang generational, yung tatay ko, banda dati, dapat banda rin yung mga anak. Ganun talaga tradition. Culture na yun. Kultura nila, traditional nila yun. Ayun, ito Bing, meron ka bang Facebook page, YouTube? Meron akong kwento. Meron akong Facebook, Facebook, Instagram. Yes. Meron na rin akong TikTok. Yes. Balak. May TikTok ako. Anong handle? Bing Austria. Hanapin niyo lang Bing Austria. I'm all over the place. Yes. Wanted. Bing Austria. Kasi nga, I would be surprised if somebody doesn't actually know Bing. Yes. Kaya, it's been around the place. Around is the operative word. Sabi nga ni Basha, kasi kung saan kami umabot, namamasyal. Nagugulat siya, kilala daw ako ng mga tao. Kahit sa magpunta no? Kahit may nakakilala sa akin, may kaibigan ako. Well, friendly naman kasi talaga ako. Pero talaga pag-classic. Classic is a classy way to say you're old. No. Iba yung classic sa antique. May kumuha ng picture sa amin si Kuya OG. Tapos kung gusto nyo sumali sa kwentuhan namin, i-comment nyo lang dito. Masipag kaming mag-reply. Pakita ka. Hindi, ito yung mga future Ito yung mga future na interview natin Halika. Yan ang haring bumbero. Ito si Yoko ka ng konti. Pakita ka. Kuyang OG. Retired fireman. Ano man sabi mo? Okay nang ina na. Hold up interview Bilang?
O sige, mamaya na lang. Nakahilera ka na, ha? Yeah. Nakahilera ka na dito. Mga next. sis. Mga OG. Mga OG ng ng Cycling bicycle community. scene. Yes. Kuya OG. Yan, mapagmura talaga siya. Yun ang kanyang expression ng pagmamahal. May mga tao sa likod natin, nagkukumpura na kasi umiinit na. Ito yung mga batang Tsaka nag-fixing. yung iba nag-iikot na dahil open na yung Pwede nang mag-bike. Yeah, Oo, pwede nang mag-bike. yung iba ang ginagawa kasi ng mga fixie boys dito, coming from here, ikot-ikot sila, paparada, magkukentuhan, then lilipat sila sa White Eye, magpapoblasyon, magkakape. Then, yun, hiwalay-hiwalay. Na kami naman, ibang ginagawa namin, umuwi na kami. Hindi nagpapalisok naman tayo. Normally, Bago umuwi. dalawang tropa yung pinupuntahan namin Itong Ayala, tropang Damuho, shoutout sa tropang Damuho. Tapos lipat kami ng Manila Bay sa Palisok, tropang Tour de France naman. Yes. When you say Parisok, ito yung sa likod ng Coconut Palace, tabi ng Focus Theater. Nung bata tayo, breakwater. Yung dati, yung restaurant na yung Gloria Maris. Gloria Maris. And Nandun yung dati. COA nandun. So may folk art. Wala na yung Sofitel, sorry. Wala na rin Sofitel. Actually, din ako nag-bike to work dati, Sofitel. So, from North Caloocan to Sofitel. Tapos, Every ang sarap weekend nung yun. Yeah, every weekend. Sarap ng kanting doon. Yung kantin. Isa ba yun? Spiral. Spiral yung kantin namin dun eh. Hindi, yung outside lang. Sa gilid. Yung gilid. Yung gilid sa may parking. Sa may parking. Papakita, no? Yeah. Grabe. Pero yeah, pagyayabang ko, nung tumutugtog ako ng Sofitel, ang dinner namin, spiral. So for 2 years, spiral ang kinakainan ko. Nagsawa na ako sa foie gras. Oy! Kami dati, saan ka mag-breakfast? Tara breakfast, Sofitel. Yung pala yung kantin sa gilid. Yung kainan ng empleyado. Yun, sa gilid, no? Pero nagpapapasok ng ng ibang tao. Pwede naman eh, kasi parking siya eh. Di ba Grabe nasa yun. parking yun eh. Teka lang, napinto pa natin yung audio. Yeah, meron na. Yun. Actually, again, Naka-record ba tayo? Bakit hindi tayo naka-record? Take 3 no? Ngayon, for those who are listening sa Spotify, we are along Ayala Avenue. During the Car Free Sunday ng Ayala. With us is Kuya Bing, Austria. I'm Nong, Wally, and Dondi. So yun, thank you. Thank you very much. Open na yung cycling, so mag-iikot muna kami. Hindi na kayo makipag-usap sa ibang tao. Hindi lang, ikaw lang sa Ikaw lang. Sa araw na ito, ikaw lang. Siyempre. Marami pa akong gusto ikwento eh. Ano? Simulan natin ulit. Sa part 3 na lang. Hindi, okay na yun, mainit na yun. Again, thank you very much. Thank you sa inyo. Bing Thank you. Austria. And, yun na. Alright. See you in the next episode. Thank you sa inyo. Thank you. Alright.